Kamusta kayong lahat? Ngayon, pag-uusapan natin ang ilang nakakaintriga pero malungkot na kwento sa kasaysayan. Mula sa madidilim na lihim hanggang sa nakakakilabot na misteryo, ang malulungkot na kwentong ito ay hinubog ng kawalang katarungan, sakit at malupit na kapalaran. Kaya samahan mo ako sa pagtuklas ng lahat ng ito at iba pa. Para sa ating unang kwento, pupunta tayo sa New Jersey, USA sa pagsisimula ng ika-20 siglo. Si Grace Fryer ay ipinanganak noong ika-14 ng Marso 1899 sa Orange, New Jersey. Si Daniel Edward Fryer, ang kanyang ama, ay union rep. Ang ina niya ay si Grace Malton Gilbert. Malaki ang kanilang pamilya dahil may 10 siyang kapatid, ngunit konti lang ang detalye tungkol sa kanyang kabataan. Ayon sa isang artikulo, hindi siya pinalaking spoiled at hindi rin tinuruan na unahin ang sariling kaligayahan. Noong ika-4 ng Abril, 1917, sumali ang Estados Unidos sa unang digmaang pandaigdig. Dalawa sa kapatid na lalaki ni Grace ang ipinadala sa digmaan, kaya gusto niyang tumulong sa pamilya at sa digmaan hanggat kaya niya. Pagkalipas lamang ang 4 na araw, nakahanap siya ng trabaho bilang isang dial painter sa United States Radium Corporation sa kanyang bayan sa Orange, New Jersey. Sa panahong ito, nagsimulang mag-mass produce ang US Radium Corporation ng Undart, isang high-tech na glow-in-the-dark na pintura na naimbento noong 1902 ni William J. Hammer. Ginamit ito ng mga sundalo para mabasa ang military dial at wristwatch nila kahit gabi. Bukod pa rito, ginamit din ang pintura sa iba't ibang gamit sa bahay tulad ng mga switch ng ilaw, numero ng bahay at mga mata ng manika. Sa kabila ng mga alalahanin sa kalusugan, iginiit ng US Radium na ligtas ang kanilang pintura sa maliit na dami. Maaring totoo ito para sa mga bumibili ng kanilang produkto, ngunit hindi ito masasabi para sa mga manggagawang paulit-ulit na nalalantad sa radium. Hindi tulad ng ibang mga kumpanya noong panahong yon, ang US Radium ay tuwang-tuwa na magkaroon ng mga babae sa kanilang hanay ng mga manggagawa. Sa katunayan, halos puro mga dalagita ang bumubuo ng kanilang mga pintor. Kasi, ang steady nilang kamay ay sapto para sa ganitong trabaho. Bukod pa rito, halos triple ang sahod nila kaysa karaniwang trabaho sa pabrika. Kaya kabilang ang mga dalagitang ito sa pinakamataas ang kita sa mga babaeng manggagawa sa bansa. Dahil dito, tinuturing itong elite na trabaho para sa mga mahihirap na babaeng manggagawa. Hindi lang magandang sahod ang nakakaakit sa trabahong ito. Maraming kabataang babae ang natatrabaho sa isang studio kasama ang kanilang mga kaibigan at kapatid. Noong una, nagtrabaho si Grace kasama ang kapatid niyang si Adelaide. Pero dahil sa sobrang daldal at pagbibiro ni Adelaide, natanggal siya sa trabaho. Sa studio, kinakailangan nilang maingat na ipintang undark sa mga linya na maliliit na dial. Ang trabahong ito ay nangangailangan ng mataas na kasanayan, kaya sumunod sina Grace at iba pang manggagawa sa mga itinuro sa kanila. Tinatawag ang isang teknik na ito na lip pointing. Matapos ang ilang hagod, kadalasan nawawala ang tamang hugis ng pinsel. Hinikayat ang mga babae na gamitin ang labi para mapanatiling matulis at malinis ang dulo ng pinsel. Ang problema ay tuwing inilalagay nila ang pinsel sa pagitan ng kanilang mga labi, nakakain sila ng kaunting walang lasa at umiilaw na pintura. At gaya ng makikita natin, napakasama ng naging mga epekto nito. May ilang kabataang babae ang nagtatanong kung pwedeng makasama ang pintura. Sumagot ang mga tagapamahala na hindi ito delikado at hindi nila kailangang matakot. Sinigurado pa nila na ang tanging epekto ng paglunok ng kaunting pintura ay mapulang pisingi lamang. Noon, marami ang naniniwalang mabuti raw sa kalusugan ang kaunting radium. Ibinenta pa nga ito bilang isang medical na elixir para gamutin ang lahat ng uri ng sakit. Bilang katuwaan, maraming babae ang nagpipinta ng kanilang mga damit, kuko at pati ngipin gamit ang glow-in-the-dark na pintura para magningning sila sa gabi at mapansin ng lahat. Mahilig ang mga kabataan sa liwanag ng pintura. Kalaunan, maraming manggagawa ang nagningning sa dilim. Masama itong palatandaan pero hindi nila alam. Ang mga manggagawang ito ay tinawag ding ghost girls. Alam ng siyentipikong komunidad at US Radium ang panganib ng sangkap na ito,
ngunit wala silang ginawa sa maling impormasyon at masamang kondisyon ng kanilang mga manggagawa sa studio. Dahil ang mga kumpanyang gumagawa ng radium ang nagpundo ng pananaliksik na nagpapakita ng positibong epekto ng kaunting radium, sinabi ng pahayagan na makakapagdagdag ito ng taon sa buhay. Habang ang mga siyentipiko sa US Radium ay nag-ingat at gumamit ng mga kinakailangang pag-iingat kapag nagtatrabaho gamit ang pintura tulad ng paggamit ng LED na harang, sipit at pagsusuot ng LED na apron, ang mga babae ay lubos na pinabayaan at iniwan sa panganib ng pagkalason sa radium. Pagkatapos ng ilang taon ng pagtatrabaho sa pabrika, tila normal lang ang lahat. Ngunit noong 1922 si Molly Maggia, isa sa mga kasamahan ni Grace, ay kinailangang huminto sa trabaho dahil siya ay nagkasakit ngunit wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa kanya. Una, sumakit ang ngipin niya at unti-unti ring nalaglag ang ilan sa mga ito. Di nagtagal, nakaramdam siya ng matinding sakit kaya hindi na siya makalakad. Sa kabila nito, iginit ng mga doktor na wala namang mali sa kanya. Pagkatapos, nalagas ang lahat ng ngipin at pangga niya na madaling inangat ng dentista palabas ng bibig niya. Ang katawan ni Molly ay unti-unting sinira ng pagkalason sa radium. At noong Setyembre, 1928 buwan matapos magsimulang sumakit ang kanyang ngipin, siya ay namatay. Si Molly ang unang dial painter na namatay, pero hindi siya nag-iisa. Hindi nagtagal matapos ang kanyang pagkamatay, si Grace, tulad ng marami pang ibang dial painter, ay nakaranas ng malulubang problema sa buto, lalo na sa panga. Hindi nagtagal, sumunod-sunod na ring namatay ang ibang dial painter. Ang mga misteryosong pagkamatay ay nagpasama sa negosyo ng US Radium. Sa takot, naglunsad sila ng maling impormasyon at itinago ang totoong dahilan ng misteryosong sakit at pagkamatay. Bukod pa rito, nakipagsabuatan sila sa mga doktor upang ang sanhi ng pagkamatay ay maisisi sa sipilis. Dahil dito, nasira ang reputasyon ng mga babae at nagkaroon ng dahilan ang US Radium na itanggi ang pananagutan. Umaasa silang mapabulaanan ang anumang kaugnayan ng propesyon ng dial painting sa mga misteryosong sakit. Kaya noong 1924 kumuha sila ng serbisyo ng propesor ng pisyolohiya mula sa Harvard na si Cecil Drinker upang pag-aralan ang mga kondisyon sa trabaho sa pabrika. Ang mga natuklasan ni Drinker ay kabaliktaran ng kanilang inaasahan. Kanyang kinumpirma ang mga usap-usapang kaugnayan sa pagitan ng radium at ng mga misteryosong pagkamatay ng mga babae. Nangitngit ang presidente ng kumpanya at muling sinubukang itago ang mga natuklasang ito. Para mapanatiling malinis ang pangalan ng US Radium, nagpundo siya ng mga bagong pag-aaral na nagsasabing walang kaugnayan ang pagpipinta ng dial sa mga misteryosong pagkamatay. Noong 1925 lumala ang mga problema sa kalusugan ni Grace. Lalong humihina ang kanyang panga. Naranasan niya ang matinding sakit at nadurog ang gulugod kaya kinailangang magsuot ng bakal na suporta. Naniniwala ang kanyang doktor na posibleng may kinalaman ang mga seryosong problemang ito sa kalusugan sa dati niyang trabaho. Si Grace ay matalino at matapos makita ang nangyari sa kanyang mga kasamahan, sinuri niya ang posibleng kaugnayan nito. Nagpakonsulta siya kay espesyalistang Frederick Flynn para suriin ang kalusugan niya kahit may malinaw na palatandaan at sabi ng doktor. Sinabi ni Flynn na walang kinalaman ang kanyang kondisyon sa dati niyang trabaho. Ngunit may magandang dahilan para dito. Hindi espesyalista si Flynn. Hindi pa nga siya doktor. Isa siyang toxicologist na nagtatrabaho para sa US Radium. Sa parehong taon, namatay ang unang lalaking empleyado ng US Radium sa hindi malamang dahilan, katulad ng maraming radium girls. Sa wakas, ang mga eksperto ay kumilos at nagsagawa ng investigasyon kung ano talaga ang nangyayari. Ang orinal na ulat mula kay Drinker ay pinyatahimik at nilimitahan lamang sa kaalaman ng siyentipikong komunidad. Dahil dito, nahirapan ang mga radium girls na pabulaanan ang malawakang paniniwala na ligtas ang maliit na dami ng radium. Pagkatapos, pinatunayan ni Dr. Harrison Martland na ang mga kakaibang sakit at pagkamatay ay dulot ng pagkalason sa radium. Natuklasan niya sa pagsusuri ang matinding at permanenteng pinsalang dulot ng radium sa loob ng katawan ng tao.
Ito ay dahil ang nalunok na radium ay patuloy na naglalabas ng radyasyon. Dahil dito, nagkakaroon ng butas sa loob ng buto na unti-unting sumisira sa mga manggagawa. Agad na napagtanto ni Martland na nakamamatay ang pagkalason. Ang mga ghost girls na umikislap tuwing gabi ay alam na ngayon ang tiyak nilang kamatayan. Si Grace Fryer ang naging pangunahing tagapagtaguyod ng kaso laban sa US Radium. Sa kabila ng mas kilalang panganib sa kalusugan, patuloy pa rin kumukuha ng mga dial painter sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Naniniwala si Grace na hindi na siya magtatagal, pero may dahilan siyang magsampa ng kaso. Sabi niya, hindi ko iniisip ang sarili ko. Mas iniisip ko ang daan-daang mga babae na maaring maging halimbawa ito para sa kanila. Ang problema ay malakas ang industriya ng radium at sinubukan pa nilang siraan ang malinaw na natuklasan ni Martland. Dahil dito, sa loob ng 2 taon, maraming abogadong tumanggi sa kaso. Sa kabila ng mga balakid na ito, napansin din kalaunan ang kanyang tiyaga at talino na isang batang abogado na si Raymond Berry na handang hawakan ang kaso. Isinampan niya ang kaso laban sa US Radium, kinatawan si Grace at 4 pang ibang dial painter at humingi ng $150,000 bawat isa bilang danyos. Nakaroon ng laban ng legal. Si Grace at ang kanyang mga kasama ay naging pambansang balita at di nagtagal nasangkot sila sa isang internasyonal na iskandalo sa korte. Lumalala ang kalusugan ng mga babae at hindi nakakatulong ang mabagal na korte. Sa wakas, noong Enero 1928, nagpakita sila sa korte sa unang pagkakataon. Ngayon, wala nang ngipin si Grace, hindi na siya nakakalakad at kailangan ng back brace para makaupo. Tinawag pa rin siyang maganda ng mga reporter. Ang ibang radium girls ay nasa parehong kondisyon o mas malala pa. 2 hindi na makabangon sa kama. Noong Abril ang susunod na pagdinig, pero masyadong mahina ang lahat ng radium girls para dumalo. Pagkatapos, ipinagpaliban ng hukom ang kaso hanggang Setyembre dahil maraming mga saksi ang nasa Europa para magbakasyon. Matinding batikos ang natanggap ng desisyong ito. Ayon sa isang editor ng pahayagan, isa itong kasumpa-sumpang pagbaluktot ng hustisya. Nakatulong ang galit na ito sa mga radium girls kaya na-reschedule ang pagdinig sa unang bahagi ng Hunyo, pero nauubos na ang oras. Ang US Radium ay sadyang nagpapatagal at sinubukang pahabain ang mga illegal na proseso. Bukod dito, may mga babaeng binigyan lang ng 4 na buwang buhay. Bago ang pagdinig, nauhan ni Berry ang kasunduan sa labas ng korte. Dahil sa matinding pangangailangan, napilitan ang radium girls. Sa totoo lang, wala na silang gaanong pagpipilian at kaunti na lang ang natitirang panahon nila para mabuhay. Bawat babae ay tumanggap ng $10,000 at nabayaran ang kanilang gastusing medikal at legal. Bagamat mas mababa ang nakuha nilang halaga kaysa inaasahan, natupad pa rin ni Grace ang kanyang pangunahing layunin. Tulad ng kanyang plano, naipakita niya ang isyu ng pagkalason sa radium at ng pagsasamantala sa loob ng industriya ng radium. Noong ika-27 ng Oktubre, 1933 pumanaw si Grace Fryer sa kanyang bayan sa New Jersey sa edad na 34. Kahit na nagtapos sa tila pagkatalo ang pagsusumikap ng mga radium girls ng New Jersey, nagdulot ito ng malalaking epekto sa industriya ng radium at mga karapatan ng manggagawa sa buong bansa. Naging inspirasyon sa iba ang radium girls ng New Jersey. Ang pintor ng dial na nagbasa ng kanilang kwento sa diaryo ay si Catherine Wolfe Donohue mula Illinois. Matapos makita ang kanilang nagawa, sinimulan niya ang sarili niyang laban sa korte noong kalagitnaan ng dekada 30 laban sa kumpanyang radium dial sa Illinois. Katulad ng US Radium, itinanggi nila ang pananagutan, nagsinungaling at pinangtakpan ang koneksyon ng trabaho nila sa mga pagkamatay dahil sa radium. Umabot pa sila sa pakikialam sa mga autopsy para lang maitago ang katotohanan. Hinahanap ni Catherine ang hustisya dahil sa matinding problemang pangkalusugan mula sa radium dial, ngunit itinakwil siya matapos magsampa ng kaso laban sa kumpanyang nanatiling bukas noong Great Depression. Noong 1938 umabot sa korte ang kanyang kaso at dahil sa testimonya niya mula sa banig ng karamdaman, siya ay nagwagi. Ang tagumpay na ito ay para hindi lang sa kanya kundi pati sa mga inaabusong manggagawa sa bansa.
Si Catherine ay namatay hindi nagtagal noong ika-27 ng Hulyo, 1938 sa edad na 35. Nagbunga ang mga kasong ito ng regulasyong nagligtas ng buhay at napilitan ang mga kumpanya na akuin ang responsibilidad sa kaligtasan ng empleyado. Dahil sa tapang, determinasyon at sakripisyo ni na Grace Fryer, Catherine Donahue at ng iba pang mga Radium Girls, mga pamantayan sa kaligtasan sa industriya sa US, ay mas pinaigting ng husto. Siguradong nailigtas pa nito ang marami mula sa parehong kapalaran. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nagminingning ang mga ghost girls sa kanilang mga kabaong dahil sa radium sa kanilang mga buto. Ngayon, tutungo tayo sa Inglaterra para kilalanin ang magkapatid na sosyal na maagang pumanaw. Si Lady Jacqueline Mary Alva Montagu at si Lady Alice Eleanor Louisa Montagu ay parehong ipinanganak noong ika-27 ng Nobyembre, 1879. Sila ang pangalawa at pangatlong anak ni na George Montagu, Viscount Mandeville at Consuelo Montagu Nisnagar. May kuya ang kambal na si William na naging ika-9 na Duke ng Manchester. Ang kambal na magkapatid na babae ay ipinanganak sa isa sa pinakamataas na pamilyang aristokrata sa Victorian Britain. Ang kanilang ama na si George ay anak ng ika-7 Duke ng Manchester at kalaunan ay naging ika-8 Duke noong 1800 at 90 ang kanyang mga anak na babae ay 10 taong gulang pa lamang. Galing din sa kilalang pamilya ang kanilang ina. Ang kanyang ama, si Don Antonio Modesto Isnagar, ay negosyantang mula sa mayamang angkan ng Cuban na namahala ng mga taniman ng asukal sa isla sa maraming henerasyon. Gayunpaman, inilipat nila ang kanilang negosyo at interes sa politika sa Estados Unidos nang bumagsak ang Imperyong Kastila sa Amerika noong unang kalahati ng ika-11 na siglo. Si Consuelo ay naging isa sa mga pinakaunang halimbawa ng tinatawag na dollar princesses o dollar heiresses. Ang mga anak na babae ng mayayamang negosyanteng Amerikano na ipinakasal sa mga anak na maharlikang pamilya sa Britanya. Nakipag-ugnayan ang pamilyang Amerikano sa maharlikang Briton kaya tumaas ang kanilang katayuan habang nakinabang naman ng pera ang mga Briton. Sa panahong maraming Duke Earl at Lloyd ang nahihirapan sa utang dulot ng matagal na marangyang pamumuhay. Kaya sina Jacqueline Mary at Alice Eleanor o May at Nell sa pamilya ay isinilang mula sa kasal ng isang Cuban-American na ina at Britong aristokratang ama na para sa kapakinabangan. Makikita natin na ang kasalang ito na naging panlipunan at pinansyal na transaksyon ay nagdulot ng masamang epekto kina May at Nell habang lumalaki. Magulo ang kabataan ni na May at Nell para sa mga anak ng aristokrasya noong panahong Victorian sa Britanya. Sa simula, namuhay sila sa mga ari-arian ng Montagu sa Inglaterra at namamalagi sa London at Kimbolton Castle sa Cambridgeshire. Ang bahay pahingahan sa probinsya na ito ang pangunahing tirahan ng pamilya Montagu at isang kastilyo na mayaman sa kasaysayan na umaabot pa noong ika-16 na siglo. Dito rin nagtagal si Reyna Catherine ng Aragon sa huli niyang mga taon matapos ang debulsyo kay Haring Henry VIII. Ngunit nagbago ang kanilang buhay noong sila ay 4 na taong gulang pa lamang nang ipatapon ng kanilang lolo, ang ika-7 Duke ng Manchester, ang kanyang anak at pamilya nito sa Ireland. Dito sila nanirahan sa estate ng Tanregee Castle na matatagpuan sa County Armagh sa timog ng Ulster. Dahil sa pabaya at magulong pamumuhay ng kanilang ama sa London, tulad ng pag-inom, pagsusugal at iba pang bisyo, mabilis niyang naubos ang halos $6 na milyong na dote ni Consuelo sa kanilang kasal. Para mailagay sa tamang perspektibo ang kanyang paggastos, ang perang ito na ginastos niya sa loob lamang ng ilang taon ay katumbas ng mahigit $170 milyong sa panahon na yon. Maiisip mo kung anong naramdaman ng dalawang dalaga sa bansang tinitingnan ang mga pamilyang tulad ng Montagu bilang mga dayuhang naghari na pumalit sa populasyong Romano-Katolikong Irish. At kung saan unti-unti nilang napansin ang hindi magandang relasyon sa pagitan ng kanilang ina at ama na ang kanilang kasal ay malayo sa pagiging masaya. Muling nagbago ang kalagayan ng kambal na magkapatid noong 1800 at 70 nang pumanaw ang kanilang lolo dahilan upang tuluyan ng bumalik ang kanilang pamilya sa Inglaterra at ang kanilang mga magulang ay naging Duke at Duchess ng Manchester sa Kimbolton.
Ang relasyon nila sa kanilang mga magulang ay tila naging kakaibang malayo. Ang Duke at Duchess ay lalong naglalaan ng oras na hati sa pagitan ng Kimbolton at London kung saan abala ang kanilang ina sa maraming gawaing kawanggawa at sina May at Nell ay lalong inaalagaan ng mga nurse, guro at iba pang kasambahay. Sa panahong ito, naging malinaw na may sakit si Nell ng kinatawag noon na consumption na ngayon ay kilala natin bilang tuberculosis. Tinaguri ang puting kamatayan noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Isa ito sa naging pinakadelikadong sakit sa kaluraning mundo noong panahong iyon. Dahan-dahan itong lumitaw mula noong ika-17 siglo at nagpatuloy. Pinalitan nito ang bulutong bilang salot ng panahon. Ang sakit ay isang respiratory disease at pangunahing naaapektuhan muna ang mga baga bago tuluyang bumagsak ang respiratory system na nagdudulot ng pagkatuyo ng mga kalamnan at katawan. Kaya tinawag itong consumption na parang unti-unting kinakain ang katawan. Nung naging malinaw na si Nell ay nagdurusa mula rito, halos 25% ng lahat ng napaagang pagkamatay sa mga bansa tulad ng Britanya ay dulot ng tuberculosis. Ang nakakahawang sakit na ito ay dulot ng bakterya at kumakalat mula sa isang tao papunta sa iba sa pamamagitan ng hangin kapag ang mga taong may aktibong tuberculosis sa kanilang baga ay umuubo, dumudura, nagsasalita o bumabahin. Karaniwan ng pinaniniwalaan na si M ay nagdurusa rin mula sa tuberculosis kaya maaring nakuha niya ito mula sa kanyang kapatid bagaman hindi siya kailanman opisyal na na-diagnose nito. Maaring naranasan ni Nell at May ang matagal na ubo na may dugo at plema, lagnat, pagpapawis sa gabi at pagbaba ng timbang. Maari ring maapektuhan ng tuberculosis ang ibang organo at magdulot ng iba't ibang sintomas. Ipinagdiwang ng kambal ang kanilang ika-15 kaarawan noong Nobyembre 1874. Noong panahong iyon, ayon sa halos kapanahon nilang si Sir Shane Leslie, sila ang dalawang pinakamaganda at pinakamaselang dalaga na maiisip. Sa kasamaang palad, hindi na nila sabay na naipagdiwang ang ika-16 na kaarawan. Noong ika-15 ng Marso, 1875 pumanaw si May. Hindi opisyal na nakumpirma na siya ay may tuberculosis, kaya nananatiling hindi tiyak ang sanhi ng kanyang pagkamatay, bagamat pinaniniwalaang ito ay dahil sa tuberculosis. May ilang ulat na nagsasabing malaria ang dahilan ng kanyang pagkamatay, ngunit hindi ito tiyak. Kung may dahilan kung bakit pinaginala ang malaria ang ikinamatay ni May, ito ay dahil nagbabakasyon ang kanilang pamilya sa Italia noon panahong yon. Bagamat mahirap itong isipin ngayon, noong panahon bago pa nagkaroon ng eroplano, kapag umaalis talaga ang mga tao sa klima ng kanilang tinitirhan, medyo karaniwan na magkasakit ng malaria ang mga tagahilagang Europa kapag naglalakbay sila sa Mediterranean. Kaya hindi imposible na ito ang ikinamatay ni May, bagamat mas malamang na tuberculosis ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil sa pagkamatay ni May, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng kanyang ina at matagal na kaibigang si Alva Smith Vanderbilt. Nang namatay si May, ang asawa ni Alva na si William Vanderbilt ay nasa Mediterranean kasama ang mga Montague at siya ang nagpauwi ng bangkay ni May sa England gamit ang kanyang yate. Nang malaman ito ni Alva, pinaginala niya na may relasyon ang kanyang asawa at matalik niyang kaibigan. Dahil dito, lalo pang lumala ang trahedya ni Consuelo noon. Kahit malinaw na may tuberculosis si Nell, nagpatuloy pa rin siya sa normal na buhay matapos mamatay at mailibing si May. Noong taglamig ng 1878, ipinakilala siya sa lipunan kapwa sa Londres at sa Amerika, kaunting panahon bago ang kanyang ika-19 na kaarawan. Matapos ang kanyang pagdalo sa mga okasyon sa New York noong Nobyembre na yon, tinukoy siya ng mga pahayagan bilang pinakahinahanga ang dalaga ng nakaraang London season at bilang napakaganda. Gayunpaman, magiging panandalian lang ang pagpasok ni Nell sa mataas na lipunan at pagtamasa ng normal na buhay ng isang dalaga. Pagkatapos ng pananatili sa New York at Estados Unidos, pumunta sila ng kanyang ina sa St. Moritz, Switzerland, isang bayang kilala sa nakagagaling nitong mga bukal. Dumating sila dito noong huling bahagi ng 1878 at dito ginugol ni Nell ang karamihan ng natitirang buhay niya. Ikinumpara ng mga ulat noon ang kanyang mahinang kalusugan sa pambihirang kagandahan, binanggit ang makinang na gintong kayumangging buhok at likas na kasiyahan sa buhay.
Sa kasamaang palad, mabilis nang lumalala ang kanyang kalusugan sa panahong ito. Noong tagsibol at taginit, kumuha ang kanyang ina ng maraming manggagamot para alagaan siya. Lahat sila ay nagrekomenda ng pahinga at sinabing manatili siya sa tuyong klima, huwag bumalik sa mamasa-masang Inglaterra. Gayunpaman, walang pagbabago. Pagsapit ng simula ng 1,900, malinaw nang siya ay namamatay na. Sa mga buwan bago siya pumanaw, binisita siya ng pamilya at mga kaibigan sa mga alpine retreat na tinutuluyan niya para magbigay ng huling respeto. Si Nell ay namatay noong 10 ng Enero 1900 naraan sa edad na 20 lamang. Malawakang iniulat ang kanyang pagpanaw. Naglabas ng balita tungkol dito, kinabukasan ang New York Times sa Amerika at The Times sa London. Maging sa New Zealand, agad na ibalita ang tungkol sa kanyang buhay at pagkamatay. Isang mahalagang bahagi mula sa Otago Daily Times ang napapakita ng lalim ng kalungkutan sa kanyang pagpanaw, lalo na't ito ay nangyari agad matapos ang pagkamatay ng kanyang kakambal na kapatid. Maraming tao na hindi kailanman nakita si Lady Alice Montagu ay nakaramdam ng biglang lungkot at panghihinayang nang marinig ang hindi inaasahang balita ng kanyang biglaang pagkamatay sa Davos Platz. Dahil naging familiar na ang marami sa kanyang magandang muka dahil madalas makita ang kanyang litrato o larawan sa mga ilustradong journal, kaya tila naging parang personal na kaibigan na rin siya sa kanila. Si Lady Alice ay isa sa pinakamagagandang dalaga na nakita ng London sa matagal na panahon. At hindi lang siya may taglay na alindog ng tradisyonal na Butte du Diablo dahil siya ay nasa ika-21 taon pa lamang ng kanyang buhay, kundi meron din siyang natatanging tamis ng ekspresyon at kabaitan ng ugali. Nakakalungkot isipin na siya ay malamig na sa libingan kahit nagsisimula pa lang ang buhay niya. Bilang anak ng isang dukesa, si Consuela, dukesa ng Manchester, at apo ng isa pang dukesa, ang dukesa ng Devonshire, ang bawat pamilya ay may malawak na sangay. Ang pagkamatay ni Lady Alice ay magdadala ng pagluluksa sa maraming maharlikang pamilya. Ang sanhi ng pagkamatay ay tuberculosis, ang salot ng lahing Ingles na siyang kumuha rin sa kanyang kakambal na kapatid, si Lady Jacqueline. Ang libing ni Nell ay ginanap sa palasyo ng St. James noong ika-15 ng Enero. Dumalo sa seremonya ang ilang pangunahing maharlika noong huling panahon ng Victoria sa Britanya, pati mga miyembro ng maharlikang sambahayan at kawani. Dinala ang labi ni Nell sa Kimbolton Castle at inilibing sa tabi ng kakambal niyang kapatid na babae. Pagkatapos mamatay si Nell, nagpasya ang kanilang ina na gumawa ng walang hanggang alaala sa kanilang maikling buhay. Kinuha niya si Louis Comfort Tiffany para likhain ang alaala. Bagaman mas kilala ngayon ang kumpanyang Tiffany para sa kanilang mga alahas, ang nagtatag nito ay mas tanyag noon dahil sa kanyang mga gawa sa stained glass. Sa simbahan ng San Andres sa Kimbolton Castle, ipinagawa ng dukesa kay Louis Comfort Tiffany ang stained glass na bintana na nagpapakita sa dalawang dalaga mula sa larawan nila bago pumanaw si May noong kabataan nila. Ang malaing kantong larawan ay patuloy na kapalamuti sa pangunahing bintana ng simbahan ng San Andres bilang alaala sa dalawang dalagang maagang namatay. Kung ang mga dalaga ay pinanganak makalipas ang 15 o 20 taon, malamang hindi sila namatay. Noong dekada 1870 lumitaw ang mga bagong paraan ng pagpasteurize ng gatas at iba pang karaniwang pinagmumulan ng bakterya ng tuberculosis. Pagkatapos, ang unang matagumpay na pagbabakuna laban sa sakit ay nagawa noong 1900 at 6 na taon lang matapos mamatay si Nell. Noong dekada ng 1920, naging karaniwan na ang bakuna. Ngunit totoong nagbago lang ang laban sa sakit matapos ang ikalawang digmaang pandigdig. Sa ngayon, humigit kumulang 25% ng populasyon sa mundo ang patuloy na may bakas ng bakterya, ngunit halos tulog na ito at hindi na nakakaapekto ng masama sa mga tao. Susunod, balikan natin ang isang maliit na bayan sa Sweden noong dekada ng 1860 kung saan may isang kakaibang pangyayari na magaganap. Si Carolina Olsen ay ipinanganak noong ika-29 ng Oktubre, 1861 sa isla ng Okno sa katimugang bahagi ng Sweden. Matatagpuan ang isla sa baybayin ng Monsteras sa lalawigan ng Kalmar sa katimugang Sweden. Ang isla ay maliit at ang pangunahing pamayanan dito ay ang bayan ng Okno.
Ang malayong lokasyon sa isang liblib na isla ay lalo pang nagdagdag sa misteryo na bumabalot sa kwento ng buhay ni Olsen sa mga sumunod na taon. Kaunti lang ang alam tungkol sa maagang buhay ni Carolina at tiyak na hindi ang Okna ang lugar na nadudulot ng iskandalo o sensasyon noong gitna ng ika-19 na siglo. Karaniwan lang ang pamilya Olson sa isla. Ang ama ni Carolina ay isang mangingisda, ang industriya kung saan nakasentro ang komunidad habang ang kanyang ina naman ay isang may bahay. Pangalawa siya sa pinakamatanda sa 5 magkakapatid ng isang pamilyang salat sa buhay sa mahirap na pamayanang mangingisda. Lahat ng 4 niyang kapatid ay lalaki. Hindi sana narinig ng mundo ang tungkol kay Carolina Olson kung hindi dahil sa mga pangyayari noong ika-18 ng Pebrero 1876. Noong araw na iyon, nabagok sa ulo si Carolina, 14 na taong gulang habang nasa yelo ng huling nagyelong taglamig sa Oknol. Sumakit agad ang ngipin niya pagkatapos noon. Ang mga liblib na rural na komunidad gaya ng Oknol ay madalas pa ring biktima ng matinding pamahiin noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Naniwala ang pamilya ni Carolina na siya ay isinumpa o nilagyan ng masamang mahika ng lokal na mangkukulam nang di humupa ang sakit ng kanyang ngipin. At noong ika-22 ng Pebrero, 4 na araw matapos siyang mahulog, si Carolina ay natulog at ayon sa lahat ng ulat, hindi na siya nagising sa loob ng 32 taon. Hindi katakatakang hindi alam ng pamilya Olson paano haharapin ang bagong pangyayaring ito sa kanilang kapalaran. Para sa isang maliit at hiwalay na komunidad tulad nito noong ika-19 na siglo, walang sapat na kaalaman na maaaring pagbatayan upang subukang alamin kung ano ang nangyayari kay kawawang Carolina. At masyadong mahirap ang pamilya para makapagbayad ng isang doktor o espesyalista na manggagaling pa sa mainland para suriin ang natutulog na dalagita. Dahil dito, umasa na lang sila sa lokal na halamang gamot at sa payo ng komadrona ng isla. Araw-araw pinipilit ng ina ni Carolina na painumin siya ng baso ng gatas na may asukal at tubig sa pag-asang magigising siya mula sa kanyang pagkakatulog o kahit papaano ay manatiling buhay hanggang siya'y magising. Nagsana ni puwersa ang komunidad sa Oknol para mag-ambag ng pera at makapaghay ng doktor na pupunta sa Okno at susuri sa sitwasyon. Walang naging ginhawa ang alam niya sa medisina. Napadala man ng doktor na si Carolina ay nasa koma at kahit gumamit siya ng smelling salts at tinusok pa siya ng mga karayom para subukang magpakita ng reaksyon, hindi pa rin niya ito magising. Ang pinakamamuting nagawa niya ay bigyan ng mga Olson ng toniko na pinainom araw-araw kay Carolina para mapanatiling maayos ang katawan niya habang natutulog. Pag-alis niya, linggo-linggo pa rin siyang bumalik para obserbahan ang kalagayan. Habang ginagawa niya yon, bahagyang nagbago ang sitwasyon. Paminsan-minsan, sinasabing umuupo si Carolina sa kama at nagsisimulang bumulong ng mga dasal na parang nasa kalahating ulirat habang may ibang ulat na nagsasabing minsan ay naglalakad siya habang natutulog. Gayunpaman, hindi kailanman nalaman na tuluyang nagkamalay si Carolina kahit na nagsimula na siyang gumalaw. Nang hindi niya masagot ang kaso ni Carolina, agad nagsulat ng mga liham sa mga pahayagan at medical journal sa Sweden ang unang doktor na bumisita sa pag-asang may doktor sa Stockholm o sa ibang lugar na mas may mataas na pagsasanay kaysa sa kanya ang makakabasa tungkol sa kaso ni Carolina at posibleng may sagot kung ano ang nangyayari sa dalaga na unti-unting nakikilala bilang Sovoskam pa Okno o ang natutulog sa Okno. Dahil dito, mas maraming doktor ang dumating sa Oknol na umaasang malutas ang kaso at magising ang dalagita. Ngunit kakaunti lang ang kanilang tagumpay. Walang nakapagpagising sa kanya kahit maraming teorya kung ano ang nangyayari. May ilang naniwalang siya ay nasa kakaibang hibernasyon. May ilan ding nagsabing si Carolina ay may kakaibang sakit sa pag-iisip kahit nagsisimula pa lang noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, ang psikolohiya at kakaunti ang may ideya tungkol dito. May nagsabing siya ay comatose o shock dahil sa isang bagay, habang may iba namang nagmungkahi na umaarte lang siya at ang lahat ay pandilin lang ni na Carolina at ng kanyang pamilya. Napansin din ang iba pang kakaibang katangian ng kaso. Halimbawa, kahit na walang tigil ang kanyang pagkakatulog, ang buhok at mga kuko ni Carolina ay tila hindi lumalago at hindi kailangang gupitin. Paminsan-minsan ay parang nagigising siya pero nakapikit pa rin at bumubulong ng dasal bago bumalik sa kama.
Makalipas ang ilang taon, nanatili pa ring natutulog si Carolina. Habang tumatagal, lalong lumala ang paraan ng pagsubok nilang gisingin siya. Noong 1872 nang siya ay 30 taong gulang na at 16 na taon nang natutulog, dinala si Carolina sa Oskarsham, isang malaking bayan sa mainland na may sarili nitong ospital. Dito siya ginamot gamit ang electroconvulsive shock therapy. Ngunit nang walang naging resulta, sumuko na ang mga doktor. Ibinalik siya sa Okno at hindi na tinangkang ayusin ang kanyang sitwasyon. Sa totoo, nagamit na lahat ng solusyon noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Noong 1904 matapos ang 28 taon ng hibernasyon, namatay ang ina ni Carolina marahil dahil sa pagod sa mahabang pag-aalaga sa kanyang anak na comatose at natutulog. May mga kwento na nagsasabing nagising at umiyak si Carolina nang mamatay ang kanyang ina, pero maaaring dagdag lang ito sa kwento. Ilang babaeng kapitbahay ang tumulong mag-alaga kay Carolina at nagbantay sa kanya habang ang ama at mga kapatid niyang lalaki ay nasa mga bangkang pangisda ng Okno. Sayang at namatay ang kanyang ina noong 1904 dahil kung nabuhay pa siya, sana ay nakita niya ang pagtakas ng kanyang anak na babae sa bangungot nito. Noong ika-3 ng Abril 1908 sa edad na 47, mahigit 32 taon matapos siyang unang makatulog, biglang nagising si Carolina Olsen sa gulat ng kanyang ama, 2 kapatid na lalaki at mga kapitbahay. Pagkagising niya, sinabi kay Carolina na patay na ang ina niya at ang 2 niyang kapatid na lalaki na nalunod sa dagat sa paglipas ng mga taon. Habang nalalaman ni Carolina ang kanyang kalagayan at hindi na halos makilala ang sarili sa salamin, siya ay umiyak. Dahil sa mga nangyari sa mga taon, ang kaso niya ay naging sentro ng atensyon sa Sweden at ibang bansa, mula Stockholm hanggang London at Paris. Ang natutulog mula sa Okno, na siguro naalala pa ng iba mula sa mga pahayagan 30 taon na ang nakalipas, ay sa wakas nagising. Pumayag si Carolina na magpa-psychiatric evaluation at medical na pagsusuri sa Stockholm. Sa mga pagsusuring ito, natukoy na buo pa rin ang kanyang pag-iisip habang hindi niya namalayan ang paglipas ng 32 taon at para bang nagising siya na parang isa pa ring 14 na taong gulang na dalaga imbes na 47 taong gulang na. Napansin ng mga doktor noon na mukhang mas bata siya sa kanyang edad, parang di aabot ng 25 taong gulang. Ngunit walang napagkasunduang paliwanag kung ano talagang nangyari sa kanya o kung ano ang dahilan sa kanyang kakaibang 32 taong pagtulog. Ano kaya ang posibleng paliwanag sa sakit ni Carolina Olsen? Lahat ng mga medical na paliwanag na inisip noon, maging ito man ay hysteria, dementia, coma o anumang psikolohikal na sakit, ay itinanggi na mula noon. Gayunpaman, isang posibleng paliwanag ay nagdurusa siya sa isang napakagrabeng kaso ng Klein-Levin syndrome. Ang Klein-Levin syndrome ay isang bihirang sakit na nailalarawan ng biglaang pag-atake ng sobrang antok o hypersomnolence. Kadalasan, ito ay makikita sa taong natutulog ng higit 20 oras bawat araw, ngunit minsan nagdudulot ito ng tuloy-tuloy na pantulog ng ilang araw. Kapag nagising sila, maaring magpakita ang pasyente ng hindi makatuwirang pag-uugali, matinding antok o tila sobrang nalilito. Mga kondisyon na posibleng dahilan ng paggising ni Carolina kung saan, ayon sa ulat, siya ay nagdasal o naglakad habang natutulog. Hindi pa rin tiyak ang sanhi ng sindromang ito at hindi ito natukoy noong huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo habang natutulog si Carolina Olsen sa Okno. Maaari mag-ambag ang mga namamanang salik sa paglitaw nito kung saan ang ilang individual ay may likas na hilig na magkaroon ng sindromang ito dahil sa kanilang mga gene. Maaring sanhi rin ito ng aberya sa hypothalamus, bahagi ng utak na kumokontrol sa tulog, gana sa pagkain at temperatura ng katawan. Maaring bumalik-balik at biglaan ang karamdamang ito. Halimbawa, ang isang taong dumaranas nito ay maaring makaranas ng mga linggo o buwan na apektado siya. Tapos parang hindi siya nagkasindromang ito. Kadalasan, nauudyok ang mga sintomas ng matinding pangyayari tulad ng malakas na pagkakabangga ng ulo. Gaya na nangyari kay Carolina noong ika-18 ng Pebrero, 1876. Nakakatulong din itong mabawasan ang palatandaan ng pantanda tulad ng noong 1908.
Nang magising si Carolina Olson at mukhang higit 20 taon na mas bata kaysa sa tunay niyang edad. Isa pang karaniwang aspeto ng Klein-Levin syndrome ay ang labis na gana sa pagkain kapag nagigising, bagamat hindi ito nakita sa kaso ni Carolina. Gayunpaman, kung may paliwanag para sa kaso ng natutulog sa okno, maaring ito ay Klein-Levin syndrome. May posibilidad din na ang buong pangyayari ay isang napaka-sopistikadong panlilinlang. Noong 1910 nakipagkita si Carolina sa isang psychiatrista na tinatawag na Dr. Freudenstrom. Matapos surin ang kanyang kalagayan, naglabas siya ng papel noong 1912 at 12 na nagsabing hindi malinaw ang kaso ng hibernasyon. Pero may ebidensya na si Olson ay minsang nagigising at nagpapakita ng lungkot at galit. Hindi malinaw kung ito ay tungkol sa paminsan-minsang paglalakad niya habang natutulog at pagbulong ng dasal. Pero iniisip ni Freudenstrom na si Olson ay isang matinding hypochondriac na matapos ang aksidente noong 1876 na niwalang maluba ang sakit niya. At mula noon ay hindi na gumalaw at laging nakapikit para makuha ang simpatsya ng iba. Ang mga nagsasabing ito ay isang panlilinlang o panloloko ng ganitong uri ay binanggit na maaring tinulungan siya ng kanyang ina sa kanyang panlilinlang at matapos itong mamatay, isa sa kanyang mga kapatid na lalaki ang pumalit sa papel na ito. Nang mamatay ang tagapag-alaga niya noong 1907, iniwan na niya ang kanyang pagpapanggap di nagtagal. Tulad ng teorya ng Klein-Levin syndrome, hindi rin napatunayan na ang 32 taong hibernation niya ay isang masalimuot na panlilinlang. Gayunpaman, mahirap paniwalaan na nagawa niyan lokohin ang mga doktor na nagbigay sa kanya ng electroshock therapy noong 1872. Matapos ang mga unang medical na pagsusuri, sinubukan ni Carolina bumalik sa Okno at manirahan kasama ang ama at 2 natitirang kapatid na lalaki. Gayunpaman, dahil sa labis na interes sa kaso ng natutulog ng Okno, binahan ng bisita at mamamahayag ang kanilang kubo sa tahimik na isla ng Sweden, kaya't nilisan nila ito at pansamantalang tumira sa ibang lugar. Pagkaraan ng maraming buwan, bumalik sila sa kanilang isla. Dito namuhay ng matagal si Carolina. Pumanaw siya noong 5 ng Abril, 1950 sa edad na 88, paminsan-minsan ay dinadalaw ng mga taong nais makita ng personal ang kilalang natutulog mula sa Okno. Hanggang ngayon, nananatiling hindi pa rin nalulutas ang kanyang kaso. Para sa ating huling kwento, babalik tayo sa nakaraan sa kanayunan ng Tuscany. Si Bia de Medici ay pinanganak noong bandang 1536 malapit sa lungsod ng Florence sa Italia. Si Cosimo Saparto de Medici ang kanyang ama, ngunit hindi alam kung sino ang kanyang ina. Bukod kay Cosimo, tanging ang kanyang ina na si Maria Salviati lamang ang nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Bia. Ina ni Bia, ngunit hindi niya ito isiniwalat at dinala ang lihim hanggang libingan. May naniniwala na siya ay magsasaka ng pamilya sa Via del Trebbio, ngunit mas pinaniniwalaan na siya ay isang hindi pinangalanang maharlikang babae mula Florencia. Para maintindihan ang kanyang kwento, tingnan muna natin ang makapangyarihang pamilyang pinagmulan niya. Nagmula ang mga Medici sa Maguela, Tuscany at yumaman sa kalakalan bago itinatag ang Medici Bank na naging pinakamalaki sa Europa noong ika-15 siglo. Ang yaman na ito ang nagbigay daan sa kanilang pamumuno sa Florence sa ilalim ni Cosimo de Medici at apo niyang si Lorenzo ang dakila. Gayunpaman, nanatili silang mga mamamayan lamang sa pangalan at noong 1532 lamang nakuha ng pamilya ang namamanang titulo bilang Duke ng Florence na siyang nagmarka ng kanilang ganap na pagiging tunay na mga pinuno. Bilang miyembro ng nakababatang sangay ng Medici, lumaki ang ama ni Bia na si Cosimo sa kanayunan ng Tuscan, nakatagdang mamuhay ng kagalang-galang ngunit tahimik na buhay malayo sa politika. Ngunit, malapit na magbago ang lahat. Noong ika-6 ng Enero, 1537 si Alessandro de Medici, Duke ng Florence, ay pinaslang ni Lorenzino de Medici, isang lalaking pinsan at kaibigan niya. Si Alessandro, na 26 na taong gulang lamang, ay walang lehitimong tagapagmana, kaya sa edad na 17 si Cosimo, na dati hindi kilala sa politika, ay hindi inaasahang itinalagang bagong Duke ng Florence. Marami sa pinakamakapangyarihang lalaki sa Florence ang nagbigay ng suporta kay batang Cosimo dahil naniniwala silang madali siyang mapapaikot, ngunit labis nilang minaliit siya.
Sa likod ng kanyang tahimik na kilos ay may matinding determinasyon. Maingat na kinuha ni Cosimo ang kapangyarihan, tinalo ang mga karibal at pinatatag pa ang kanyang posisyon. Sa madidilim na pasilyo ng Palazzo Vecchio, sinimulan niyang baguhin ang kinabukasan ng Florence at inilatag ang pundasyon ng Grand Duchy ng Tuscany. Habang binubuo niya ang kanyang imperyo, nabunyag ang pribadong buhay ng batang Duke. Nang makuha ni Cosimo ang kapangyarihan, malapit na mag-iisang taon ang misteryosang anak niyang si Bia. Sa halip na itago siya, inangkin ni Cosimo si Bia bilang sarili niyang anak at isinama siya sa pamilya ng mga Medici. Sa simula, pinalaki siya sa Florencia sa loob ng mga protektadong pader ng palasyo ng Medici kasama ang mga pinagkakatiwalaang yaya na nag-aalaga sa kanya. Bilang batang duke, itinuon ni Cosimo ang pansin sa pag-aasawa hindi dahil sa pag-ibig kundi para sa kapangyarihan at katiyakan ng angkan. Ang apelidong Medici ay nagpapahiwatig pa rin ng yaman ng mga alakal kaya alam ni Cosimo na kailangan niya ng asawang may dugong makapagpapatibay sa kanyang autoridad sa aristokratikong Europa. Napatingin siya kay Eleonora de Toledo, ang magandang anak ng Kastilang viceroy ng Napoles. Ang kanilang pagsasama ay bunga ng purong estrateya, pinagtibay ng marangyang dote at tahimik na pangako ng suporta mula sa Espanya. Ikinasal sila sa pamamagitan ng kinatawan noong Marso 20, 1539. Ilang buwan matapos nito, dumating si Eleonora sa Florencia para makilala ang batang asawa at minamahal nitong 2 taong gulang na anak na si Bia. Sa pagdating ni Eleonora, muling kumislap ang Florencia sa bagong karangyaan. Sa edad na 18, buong kumpiyansa niyang tinanggap ang pagiging dukesa, ngunit agad kumalat ang usap-usapan sa korte tungkol sa relasyon niya sa anak ni Cosimo. May nagsasabi na may hinanakit si Eleonora sa presensya ni Bia, ang batang nakabiyag ng puso ng kanyang asawa. Marahil ay selos yun, sino ba ang makapagsasabi? Ngunit may iba namang nakakaalala ng mas banayad na katotohanan na mabait si Eleonora kay Bia at may pagmamahal pa nga. Karamihan sa historiador ay naniniwala ng duksa ay magiliw na tinanggap si Bia sa kanyang bagong tahanan, hindi malamig gaya ng ibang kwento. Ngunit hindi magtatagal ang kanyang pananatili rito. Anuman ang totoo sa lugar niya sa puso ni Eleonora, isang bagay ang tiyak. Ipinadala si Bia para manirahan sa Villa di Castello, ari-arian ng kanilang pamilya sa burol malapit sa Florence. Doon, malayo sa formalidad ng buhay sa korte, ginugol ni Bia ang kanyang mga araw sa ilalim ng mapagmatsyag at may karanasang mata ng kanyang lola, Maria Salviati. Maaring mukhang malupit ang pagpapadala sa kanya, pero hindi nag-iisa si Bia. Sa kastelo, pinagsaluhan niya ang kanyang tahanan at silid-tulugan kasama si Giulia de Medici, ang anak sa labas ng pinaslang na Duke Alessandro. Habang lumalaki si Bia, naging sobrang malapit sila ni Giulia na parang magkapatid kaysa magpinsang malayo. 2 taon lang ang agwat ng edad niya, kaya naging kasama at tagapagtanggol siya ni Bia at sabay nilang binigyang buhay ang lumang ari-arian. Mabilis na nakilala si Bia bilang isang masigla at maaliwalas na bata, kakit-akit, buhay na buhay at sapat ang kakulitan para laging kabahan ang mga yaya niya. Ang likas niyang pagiging mapaglaro at mabilis mag-isip ay kinatuwaan ng lahat, lalo na ng kanyang ama. Si Cosimo, na pasa ng bigat ng pamumuno sa lungsod, ay palihim na umaalis sa korte para dalawin siya at natatagpuan kay Bia ang saya na di kayang palitan ng pera o kapangyarihan. Ngunit sa pagbubuntis ng kanyang asawa, isang tanong ang nanatili. Mananatili kaya ang pagmamahal niya kay Bia? O mapupunta na sa kanyang mga lehitimong tagapagmana ang lahat ng atensyon? Matatag nang nakaupo sina Cosimo at Eleonora sa korte ng Duke at ngayon ay nakatuon sila sa pagkakaroon ng lehitimong tagapagmana ng kanilang mga titulo at lupain. Noong 1540 anak si Eleonora ng kanilang unang anak na si Maria at sa sumunod na taon, labis na natuwa si Cosimo nang isilang ang isang malusog na anak na lalaki at tagapagmana, si Francesco, na magiging susunod na Grand Duke ng Tuscany. Marami ang nag-akalang si Bia na ipinanganak sa labas ng kasal ay mapapabayaan na lamang at magkakaroon ng ibang pagpapalaki, ngunit hindi ito ang nangyari. Nang sapat na ang edad ni Maria at Francesco, ipinadala rin sila sa Villa di Castello sa pangangalaga ng kanilang lola at ng isang grupo ng tapat na mga yaya.
Doon, malaya sa politika ng Palazzo Vecchio, sabay-sabay na pinalaki ang mga anak ni Cosimo sa isang mundong puno ng kaayusan, edukasyon at pagmamahal, at paminsan-minsan ay dinadalaw sila ng kanilang mga magulang na abala sa pamumuno sa Florence. Upang maiangat ang Medici sa mga dakilang pamilya sa Europa, hindi nagkulang si Cosimo sa paghahanda sa kinabukasan ng kanyang mga anak kabilang si Bia. Sa edad na 4, malamang na sinimulan na niya ang kanyang formal na edukasyon kung saan ang mga umaga ay inilalaan sa pagtuturo ng reliyon at ang mga hapon ay puno ng mga aralin sa asal, pagbuburda at musika. Nagsisimula na rin siyang matutong magsalita ng Tuscan, pati ang oras ng laro ay maingat na pinangangasiwaan ng mga yaya at guro para hubugin siyang magalang at pino na batang babae ng Florencia. Sa mga sumunod na taon, sinundan ng kanyang mga nakababatang kapatid ang parehong landas, mahigpit na binantayan ni Cosimo at Eleonora ang bawat kilos nila mula sa pananamit hanggang guro. Ngunit para kay Bia, lahat ng pag-aalaga, pagtuturo at mga pangako ay mauuwi sa wala. Isang araw noong huling bahagi ng taglamig ng 1542, nagplano si Cosimo ng isang paglalakbay papuntang bayan ng Arezzo sa Tuscany at nagpasya siyang isama ang kanyang mahal na si Bia. Bihirang pagkakataon ito para sa mag-ama namin ang mahahalagang sandali malayo sa mga obligasyon sa korte. Sa mga araw na yon, hindi mapaghiwalay ang mag-ama, ngunit habang pauwi sila noong Pebrero na yon, naging malupit ang tadhana. Pagbalik nila sa Villa di Castello, kapwa sina Bia at Julia ay tinamaan ng biglaang mataas na lagnat. Sinigurado ni Cosimo na padalhan sila ng pinakamahusay na doktor, pero dahil sa epidemya, hindi pa maunlad na medisina at kakulangan sa kalinisan, maliit ang pag-asang gumaling sila. Gayunpaman, unti-unting gumaling si Julia, ngunit lalo lamang lumala ang kalagayan ni Bia. Balisa si Cosimo, nagpapadala ng utos para sa palagiang balita habang unti-unting lumalayo sa kanya ang minamahal niyang anak na babae. Mula Pebrero 25 hanggang 28, mabilis at masakit sa puso ang kanyang paghina. Malungkot na isinulat ng isang opisyal ng korte, bukas ay mas malungkot pa. Noong ika-1 ng Marso, 1542 pumanaw si Bia, malamang dahil sa malaria. 6 na taon pa lang siya. Lubos na nagluksa si Julia, ang kanyang lola, at lalo na ang kanyang ama sa kanyang pagkamatay. Inilibing si Bia na may karangalan sa libingan ng Medici sa San Lorenzo kasama ng angkang panandalian niyang pinasaya. 6 na buwan matapos mamatay si Bia, may bagong liwanag sa buhay ni Cosimo. Ipinanganak ang anak niyang si Isabela. Kahit marami ang umaasang pangalawang lalaki ang hiling niya, alam ng mga lubos na nakakakilala sa kanya ang lalim ng kanyang lungkot. Inilarawan ng historiador na si Paolo Jovio ang damdaming iyon sa isang malambing na liham. Binabati kita sa magandang batang babae na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos bilang kapalit ng kinuha niya upang makasama niya sa paraiso. Naging paborito ni Cosimo si Isabela habang matatag at puno ng pagmamahalan ang kasal niya kay Eleonora. Biniyayaan sila ng 9 anak, bagamat marami sa kanila tulad ni Bia ay nakaroon din ng malungkot at maikling buhay. Gayunpaman, ang anino ng maikling buhay ni Bia ay hindi nawala sa kanila. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, malawakang pinaniniwalaan na si Cosimo na labis na nagdadalamhati ay nagpagawa ng plaster death mask ni Bia at pagkatapos ay nagpagawa ng posthumous na larawan mula sa mahusay na pintor ng korte na si Agnolo Bronzino. Ang naging bunga ay isang madamdaming larawan ng batang babae sa puti at perlas, maliwanag at payapa, hindi na ipinta noong siya'y buhay kundi sa alaala na lang. Itinuturing ito ng marami bilang dakilang obra ni Bronzino. Ayon sa makatang si Tullia d'Aragona, ang larawan ay nagtataglay ng alindog na umaakit, humahalina at bumibihag sa sinumang makaranas nito. Ngayon, nakasabit ang larawan ni Bia sa Uffizi Gallery sa Florence, kung saan ang kanyang presensya ay patuloy na bumibighani sa mga tumitingin. Ang medalya na may larawan ni Cosimo na suot ng batang babae ang nagpatunay sa pagkakakilanlan niya bilang anak at nagbigay diin sa kanilang ugnayan. Orihinal na nakasabit ang painting sa mga silid ng pamilya Medici, nagsisilbing isang malambing na paalala ng kanilang nawalang anak at bilang isang espiritual na simbolo, gumagabay sa kanila sa pagdinilay at pag-asa ng kaligtasan. Sa loob ng maraming siglo, maling inisip na ang painting ay si Maria de Medici, lehitimong nakababatang kapatid ni Bia.
Dahil sa kalituhan, inisip ng iba na palayaw lang ni Maria ang Bia. Malamang pinaikling bersyon lang ito ng tunay niyang pangalan na Bianca na ang ibig sabihin ay puti sa Italyano. May ilan ding nagsasabing nagmula ito sa Bambina na ang ibig sabihin ay batang babae. Ang katotohanan ay nalaman lang noong 1873 nang matuklasan ng art historian na si Cosimo Conti ang ebidensya sa mga talaan na nagpapatunay na may hiwalay siyang anak na babae, si Bia, bago siya nagpakasal. Kaya ang tunay na paksa ng larawan ay naibalik sa tamang pangalan. Isa pang larawan na gawa ni Jacopo da Pontormo ay nagpapakita kay Maria Salviati na nakaupo na may batang bata sa kanyang kandungan. Matagal nang pinagtatalunan ng mga eskolar kung sino ang batang iyon. Siya ba ay si Bia, Giulia de Medici o iba pang tao? Ang mga nagsasabing si Bia yon ay tinutukoy ang itsura ng bata na di kahawig ng larawan ni Giulia noong matanda na siya at kinuwestiyon kung sapat ang pagiging malapit ni Maria Salviati kay Giulia para makagawa ng ganong sentimental na larawan. Gayunpaman, matapos ang maraming talakayan ng mga eskolar at masusing pagsusuri sa kasaysayan, ang kasalukuyang pinagkakasunduan ay si Giulia ang paksa ng larawan. Bawat taon, ang Uffizi Gallery sa Florence ay dinarayon ng mahigit 3 milyong bisita at malamang na dumadaan lang sila sa harap ng larawan ni Bia nang hindi nalalaman ang kanyang kwento. Sana nakasubscribe at naka-on ang notifications nyo para mapanood agad ang videos ko. Hanggang dito na lang, magkita tayo sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!